Kara, planong hingin ng ating bansa ang kustudiya ng suspect na si Private First Class Joseph Scott Pemberton. Oras na masampahan siya ng reklamo kaugnay sa pagpatay kay Jeffrey Laude o Jennifer. Sa ilalim kasi ng Article 5 ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng dalawang bansa, ang kustudiya sa isang inireklamong US personnel ay nasa Amerika. Ito, Howie, basahin natin yung nakasulat mismo sa VFA. The custody of any United States personnel over whom the Philippines is to exercise jurisdiction shall immediately reside with the United States military authorities if they so request from the commission of the offense until completion of all judicial proceedings. Mga kapusong, ibig sabihin po nito, sa Korte ng Pilipinas, isasampa ang kaso. Dito rin sa Pilipinas, isasagawa ang paglilitis, pero yung custody nitong US personnel na suspect ay nasa Amerika. Ibig sabihin, katulad nung nangyari dati kay Lance Corporal Daniel Smith doon sa Subic rape case noon, siya ay nililitis sa isang korte sa Pilipinas, pero siya ay nakakulong or nakadetain sa US Embassy under US authorities. Kung ikaw ay karaniwang dayuhan lamang at hindi US serviceman, therefore hindi ka covered ng Visiting Forces Agreement, ikaw ay ikukulong sa regular municipal jail or city jail. Pero kumbaga parang special privilege to para sa US military personnel under a agreement between the United States and the Philippines. Bukod dito, mga kapuso, Howie, this is also very important kasi may isa pang provision under the VFA na sinasabi dito na dapat daw matapos sa loob lamang ng isang taon. Yung paglilitis, alam naman natin kung gaano kabagal ang justice system dito sa Pilipinas. Yun din siguro iniisip ng mga US negotiators, no? Bago sila na pumirma dito sa agreement. Correct. Na ang sinasabi dito, kapag natapos na daw ang isang taon at hindi pa tapos yung kaso, wala nang obligasyon ng Amerika na iharap sa korte ang US personnel na suspect sa kaso. Ito po pa, maraming Pilipino may inggit dyan. Kasi sa atin, alam natin na habang nililitis ang kaso, nakakulong pa rin itong, nakakulong pa rin yung tayo sa city jail or municipal jail. Kahit bailable offense kasi maraming suspect ay walang pera, hindi nakaka-afford ng piyansa. Actually, if you read yung Article 5, yung under criminal jurisdiction, doon sa Visiting Forces Agreement, nakasulat doon na even if it is a heinous crime, kahit non-bailable siya, makukover ito ng ganitong klaseng mga provisions. Yung una, hindi siya makukulong sa anumang jail dito sa Pilipinas habang nililitis yung kaso. At pangalawa, kailangan matapos yung paglilitis sa loob ng isang taon or else he's probably scot-free. Dahil hindi na wala na silang obligasyon. Kumbaga, may special treatment sila at ito'y legal sa ilalim ng Visiting Forces Agreement. Pero nang maisapinala naman ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, sinabing saka palang mapapabilis ang konsultasyon kaugnay ng implementing arrangements ng VFA. Kumbaga, marami pang patakaran yung kailangan na i-negotiate sa pagitan ng dalawang bansa. Kahapon, Howie, may na-interview ako na isang political science professor, si Professor Ranjit Rai. At ang sinabi niya nga sa akin ay isa daw itong test case. Susubukin daw ng insidente sa Olongapo, hindi lamang yung VFA, kundi yung ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika. This is a test case for the VFA and also for EDCA. Of course, alam naman natin na hindi ito yung unang beses na nagkaroon ng ganitong klaseng kaso dahil yung Subic rape case na nangyari rin yun. Pero ang sabi ni Professor Rai, interesting daw ito dahil dito may namatay na talaga eh. At sabi niya mas malinaw daw. Kasi nung dun sa Subic rape case, may reasonable doubt pa. Dito sa puntong ito, mas malinaw daw yung evidence of crime. Dahil nga, may biktima at may namatay. Doon sa rape case, pinaglalaban ng kampo ni Daniel Smith na may consent ng biktima. And Nicole eventually recanted her statement ng rape, diba? So this one, sabi ni Professor Rai, mas malinaw daw. Mas clear-cut yung krimen. Mas clear-cut daw yung krimen. So dito daw talaga masusubok at sinasabi niya, kung mapapatunayan ng Amerika na gagalangin nito, kaya nitong galangin ang konstitusyon ng Pilipinas at karapatan ng mga Pilipino, posibleng lalo pang tumatag ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Wait and see. Wait and see.